Guys, ang motor na to ay palaging naglalabas ng error na B0107. Ah, ang tinutukoy niya ay yung map sensor, manifold absolute pressure or barometric pressure circuit low input. So ito yun guys, nandito yun. So ang ganitong mga map or sensor, tatlo yung nandito. Nandito yung TPS, nandito yung IET sensor. So ganito ko siya i-test para ma-confirm talagang na low circuit yung nilalabas ng map. Kasi yun yung nakalagay sa scanner. Tapos minsan naman may lumalabas din na IET or intake air temperature sensor high, circuit high. So nandito din yun yung IET. So ito ngayon, ito yung sakit niya. So ganito ko siya i-test. Yung map sensor, yung power supply niya is 5 volts. I-on natin yung switch. I-on yung switch. So pag naka-on yung switch, 5 volt supply. Ayan, 4.9. Naglalaro ng 5. 4.9 or 5. So ito yung power supply ng map sensor. Tapos ito yung ito yung kasunod ng wire kanina, ito yung sa TPS, mamaya malalaman natin yan. Tapos yung ito yung papunta ng ECU or ECM. Siya yung magbibigay doon ng signal kay ECM. So mamaya malalaman natin kung bakit naglalagay siya ng low circuit. Nag-ano siya, nag-error siya tapos nakalagay na P0107. So ang ibig sabihin nun is low circuit yung map. Tapos ito naman yung isa, ito guys. Ito. Siya yung IET, intake air temperature sensor. So pag i-test ko yan, mayroon yan supply na yung IET mismo, mayroon yang 4.8. So ayan, 4.8 volts si IET. Ito yung isa, ito yung ground or negative. Tapos isa lang natin ito para ma-confirm natin na sakto ba talaga sinasabi ng scanner na low circuit yung map. So ito yung 5 volt supply. Yan, 4.9, naglalaro ng 5. Tapos ito yung TPS. So ayan, paano natin malaman na TPS yan? So yusin ko lang. Confirm natin na TPS yan. So ayan, 0.04. Pipigaan ko yung throttle. Magbabago ng voltage yan. Puno. Sana yung throttle. Hindi pala nakakabit yung throttle. Cable. Ano yun? Yan, pigaan ko yung throttle kasi hindi nakakabit. So yan, nagbabago siya. Nahirapan ako. Sige lang. Yan, 0.04. Magbabago yan. Yan, pinipigaan ko na yung throttle body. Abot yan ng 4. Yan, 4.4. So klaro na yan yung TPS kasi nagbabago siya pag inikutan ko yung throttle or yung valve. So yan. Tapos next, yung ihuli na natin yung map. Tapos ito yung IET. Di ba kanina may 4.8?
So, pag nakabit na dito yung sa sensor yung sakit, hindi na yung 4.8. Magiging dapat 1.6. So, ayan, 2.1. So, dapat ito 1.6 or 1.8 yan, 2.1. Kaya, minsan lumalabas doon sa scanner na intake air temperature sensor circuit high. So, nadidelete naman siya. Pero, ito talagang sa map, hindi talaga nadidelete. Kahit anong delete, lalabas talaga yung P0107. Yan, itumbukin ko na nakakabit na yung sakit sa sensor. So, ayan yung lumabas. So, dapat mayroon yan dito 5 volts din na lalabas papunta ng ECU. 4 point something or 5 volts. Lalabas yan dito papunta ng ECU or ECM. Magbabago lang yan pag nakaandar yung makina. So magbabago yung graph niya. Magbabago yung voltage kung nakaandar na. So dapat talaga dito may 5 volts din yan papunta ng ECM kasi ito yung signal. So klaro na itong sensor na to ay sira na. Yung nilalabas niya na error ay confirm. Kasi ito yung papunta ng ECU or ECM para sa signal ng map sensor. So, ito yung mga nakita. Napaandar ko to pero palyado. Yung ba? Ulit. So dami pang ano. Tapos yung ano pa niya, yung yun. Narinig ako. Fuel pump. Subukan natin minsan bumubuga, minsan hindi. So ayan, nag-start. Sana mandar. Muray timing. So ayan guys, umandar. Pero walang minor. So yan guys, umandar siya, walang minor. Guys, paggamitan ko ng ganitong tester, itong sakit na to galing sa ECU, may mga supply siya. So pag ganito yung tester ginagamit ko, sit natin sa volts DC. Ayan, nakasit na sa volts DC. Yung test lead, lagay natin dito sa yung negative test lead, dyan sa negative ng battery. Yan, nahihirapan ako sa kalisod. Saan natin lalagay ito? Yan, dyan. Dyan. Yan. Tapos, itong sakit na to. Tsaka lang. So ayan guys, na nakauna yung switch. Ito yung kanina na 5 volt supply. Yan. Tapos ito yung sinasabi kong TPS kasi klarong-klaro nagbabago kanina pag iniikot ko yung throttle valve. Ito yun. Meron din siya 4.89. So ito yung kakaiba pag ganito yung tester ginagamit. Yung digital. So kanina yung gamit ko is circuit tester. Dito naman tayo sa sinasabing kong map. Ito yung nag-low circuit. So yun, meron siyang 5.55 na galing sa ECU. Pero nagbabago to pag kinabit ito sa sensor. Pag na-under na yung motor, nagbabago ang voltage na to, lalo na pag pinipigaan. So bababa siya, pero hindi siya tataas ng 5 volts. So ito naman yung sinasabi ko na IET. Ito.
So mayroon din siya dito 4.9. So kanina doon sa circuit tester 4.8. So dito is 4.9. So pag ganito yung tester na ginagamit, pati yung mga signal wire na papunta ng ECU na siya yung magsisignal na magpapabago ng graph o nagbabago-bago yung voltage. So dito sa pag ganito yung tester ginamit, mayroon na siyang mga voltage. So ayan, ito yung TPS. TPS. Then ayusin natin. Ano siyang 4.85, map 5, IET 4.9. So yan yung mga signal wire. Tapos ito yung power supply ng sensor. Yan. 5 volts. So ayun guys, ganoon lang yung pagkakaiba ng ganitong tester. Natin yung throttle body. Kabit natin yung sensor. Yung sensor lang ito. Kabit natin. Tapos comparison naman natin yung test. Doon tayo mag-observe sa map. Kasi yung problema nito. At saka yung IET niya minsan nalalabas ng high circuit. Pero sa map talaga ayaw ma-delete. So ayan. On natin yung switch. Yan, on na yung switch. Unahin ko yung TPS. So ayan, klaro yan kasi 0.4. So klaro to, ito yung TPS. Tapos pagpigaan yung throttle. Yan, nagbago na siya. Yan. Pinigaan ko. Maabot yan ng 4. Yan. So, yun yung TPS. Next, ito na yung map. Yan yung map. So, yan yung nakalagay, oh. MB. So, mini volts. 21.9 or naglalaro ng 21 MB. So millivolts. So mababang voltahe lang yung nilalabas niya. So dapat yan may 5 volts. So tapos ito naman yung IET 2.1, imbes na pwede 1.6 to 1.8, so nag 2.1 siya. So ayan, magkapareha lang silang nilalabas ng kanina yung circuit tester, hindi lang siya naglabas ng, hindi siya bumasa ng pinakamababang voltage. So ito bumasa ng mababang voltage. Oh. Ito yung pagkakaiba ng voltage. Yung tester na to, binasa talaga yan yung maliit na voltahe na nilalabas ng map manifold absolute pressure sensor. So ayan, 20 plus lang millivolts yung nilalabas. So ayan, confirm na talaga na itong sensor na to ay sira na. So hanggang doon na lang guys. Thank you for watching.